Mga kababayan, may malilintikan daw kay VP Sara. So, sino-sino tong mga 'to? May mananagot, may malalagot. Well, pagpalagay na nating, halos lahat, sabihin nating sa 100% ng mga politiko at mga walang hiya, baka mga 95 to 99% ang malilintikan kay VP Sara. Paano po ito? Well, sakasakali pong hindi nila magawa ng paraan na ma-impeach at tuluyang mawala si VP Sara sa posisyon as Vice President pagdating ng 2028 at sana huwag na ngang umabot ng 2028, ay magiging Pangulo ng Pilipinas si VP Sara. Ang siguro magagawa na lang talaga nila dyan kung sakasakaling makatakbo si VP Sara sa 2028 national elections ay dalawang bagay. Firstly, ipaligpit si VP Sara habang nangangampanya, 'di ba? Or nag-iikot sa Pilipinas for the elections ng 2028. And secondly, dayain ang eleksyon. Ganyan lang 'yan. I mean, habang tumatagal kahit anong gawing paninira nila kay VP Sara patungkol sa confidential funds at kung anik-anik pa, lalo namang nagiging popular ang Vice President kahit walang ginagawa. Yun nga na panggigipit nila sa tatay ng ating pangalawang Pangulo, yung pagpapakulong kay PRRD, ay lalong, di ba, nagbigay ng parang awa rin, di ba, at simpatsya kay VP Sara. ah, Mula sa mga ordinaryong Pilipino kasi nung March nung pinakulong ang Tatay Digong natin, galit na galit hindi lang po ang mga OFWs or kaming mga nasa abroad kundi pati ang mga nasa Pilipinas at ina-anticipate nga po no ng napakaraming tao na magkakagulo, magkakaroon ng massive rallies, muntik-muntik at i-expect din po na magkakaroon ng people power. Unfortunately, nasabotahe po yung mga rally no, lalo na nung birthday ni Tatay Digong March 28. Parehong buwan 'di ba? Lumipas lang yung ilang linggo after na makulong si Tatay Digong, after 2 weeks, nagtipon-tipon ng mga Pilipino diyan sa Mendiola, pero syempre sinabotahe at inilayo sila doon. Kasi yung Mendiola, pwede na yung pumunta ng dumiretso ng Malacanang, 'di ba? And then doon, 'di ba? Matagal nang binabalak ng mga tao na sumugod ng Malacanang, pinipigil lang. Dahil nga sabi ni Tatay Digong, hindi natin pwedeng iransak ang Malacanang kasi ang laman ng Malacanang ay pag-aari ng taong bayan, pag-aari ng mga Pilipino at hindi pag-aari ng mga tumitira dyan. So, nagagamit yun actually ng mga double agents na wag pasukin ng Malacanang. Wala nga, pero pwede namang mag-rally sa harap. Right? Kailangang makita ng mga nakatira sa loob kung gaano karami ang mga Pilipinong galit na galit sa kanila. Kasi hodang hindi mapasok or looban yung palasyo ng mga ahas. Okay? So, even itong nakaraang September 21st, na kung saan napakaraming rallies sa Manila, hindi lang sa Manila, baka may mga rally din sa Visayas and Mindanao, but syempre concentrated sa Manila yung mga rallies, di ba, from Luneta, EDSA Shrine, EDSA People Power Monument, meron din sa Camp Aguinaldo, meron din sa Liwasan. So, nasasabotahe lang, okay? Kaya hindi natutuloy ang people power which deserve na deserve naman ng isang abusadong leader ngayon. Alright? Pero pagdating nga po ng 2028, kung hindi man pala rin si VP Sara na mailuklok ka agad dahil nga parang hindi naman na okay na magstay pa sa power ang abusadong, 'di ba, angkan ng mga magna sa loob ng tatlong natitirang taon, kulang-kulang 3 taon na lang, eh baka lalo sisipag-sipagan ng mga yan ng pagkamkam, mga ating. Wala nang pakialam yan sa legacy. Naikwento ko ba sa inyo mga tatkuya na na ang original plan was 3 years kamkam and then 3 years magpapagawa ng mga infra para pagbaba ng adik ay meron naman siyang pamana or may makikita namang proyekto sa kanyang panahon or may legacy na maiiwan, wala na, mukhang babaguhin nila yan. Kasi nakaisip sila ng ideya na kalikutin ang konstitusyon, yun yung PI, People's Initiative. Balak nilang doktorin ang konstitusyon para baguhin ang ruling. Okay? Or maybe, I don't know, baka gusto nila maging prime minister si Tamba, kaya lang si Tamba nalagay sa mga kahihiyan. So, sablay na naman ang plano nila. So, nagbabalak sila na ma-extend ang term ni Ngiwi, gawin siguro hanggang 10 taon or maybe for good, for a lifetime. Di ba katulad ng tatay noon na nakaupo ng 20, 21 years? And then nanamasa sila ng bonggang-bongga, hindi ba? So, kung hindi man matutuloy ang mga balak nilang yan, ay hindi na mapipigil ang pag-upo ng another Duterte sa pwesto. Kahit sino, lalong-lalo na kung si VP Sara.
Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawang bagay lang ang pwede nilang gawin, dayain or utasin ang Vice President. Kasi ang impeachment na yan, tingnan natin, ilalakad pa rin yata nila yung mga kababayan eh. Ipupush pa rin nila ang impeachment. Tingnan natin kung sino yung mga babalimbing kay VP Sara ng mga senador. Okay? Tingnan natin kung sino yung tatraidor sa kanya kung sakasakaling maging impeachment court po ang Senate kung ipupush nila yan next year. Okay, anyway, naniniwala po ang isang kakilala natin, isa rin pong DDS, kung hindi man DDS, Duterte supporter, nakaka-admire kasi ang alam ko dito kay Sir Jack Argota, shoutout po, ay ito ay pakwela-kwela lang eh. Di ba yung mga vlog niya, patawa lang, biro-biro lang, or ganon. Pero ano pala, no, nag-o-observe din sa kalakaran ng politika sa Pilipinas and siguro ang alam ko mga kababayan ang mga ganitong uri ng mga vloggers and influencers na nakaabang sa sitwasyon ng politika sa Pilipinas ay mga taong mahal din talaga ang ating bayan. Okay, hindi yung mga pretend na double agents and Team Alpotera. Kumbaga ay gusto rin nila na may mamunong matino para umusad na ang Pilipinas, umunlad na ang Pilipinas, 'di ba? Mawala na ng corruption para naman maipagmalaki natin ang Pilipinas all over. Ngayon po kasi bumalik tayo sa parang nahihiya tayo eh. Right? Lalo na ang mga nasa abroad, parang kapag tinanong ka, where are you from? Hindi mo masabing, I'm from the Philippines. Hindi even I, mga ate at kuya, hindi ko sinasabi yan. Tumatahimik na lang ako or hindi ako masyado nakikipagtsikahan. Hindi ako proud na Pinoy ako. Kung pwede ko lang i-deny na Pinoy ako ngayon, di ba, i-deny ko. So, siguro nga, dapat ng, di ba, umunlad muli ang anong siguro dapat umunlad muli ang Pilipinas, umayos, 'di ba? Mawala yung mga iskandalo at kahihiyan ng mga nakawan at corruption para muli nating ipagmalaki all over the world ang ating lahi. Para hindi tayo maliitin. Kasi hindi na nga tayo proud na Pinoy tapos napapabalita pa all over the world na ang leader natin ay sakim, ganid, magna, malala ang krimen, therefore ang tourism ng Pilipinas which mag-generate sana ng malaking revenue para makaahon-ahon ng bansa natin ay hindi nangyayari kasi iniiwasan tayo ng mga bansa, 'di ba? Nag-i-issue pa nga sila ng mga travel ban or whatever na huwag pupunta ng Pilipinas dahil maya't maya may mga 'di ba may mga protesta dahil sa lumalalang corruption ganyan. So magulo sa Pilipinas, delikado sa Pilipinas. And of course kapag may corruption, may mga krimen. Bakit? Dahil sa corruption ng yumayaman, yung mga nasa pwesto lang, pahirap ang buhay ng mga Pilipino, therefore nagre-resort sa paggawa ng illegal or kumakapit sa patalim para lang makaraos sa araw-araw. At kapag may corruption, inutil ang mga nakaupo, namamayagpag ang mga kriminal at ang mga illegal na negosyo. So, pabagsak ang Pilipinas kapag kainantay pa natin mga kababayan ang 2028. Pero kung talagang hindi malalaglag sa hagdanan, ma-overdose or I don't know. 'Di ba? Karmahin ng malala bago pa ang 2028, edi 2028 na lang ang ating pag-asa. Yun ay kung hindi nila dadayain at kung hindi nila mababangbang ang ating Vice President. Demonyo ang mga kalaban. Everything is possible. 'Di ba? Huwag kayong pakakampante mga kababayan, lalong-lalo na mga nasa Pilipinas dahil noong sinabi at napabalita or 'di ba, nag-leak yung info na ipakukulong nila sa Tatay Digong, hindi tayo naniwala. Hindi nila magagawa 'yan. Kapag ginawa nila 'yan, magpi-people power ang mga Pilipino. Nasaan ang people power? Nasaan na yung mga makaduterting grupo? Ayaw mag-EDSA shrine. Kung gusto man nila ng rally lang hanggang 2028, hindi talaga actual people power. Nasaan na yung mga dikit kay PRRD? Nasaan na yung mga mayayaman na kaya sanang tumulong, di ba? Para naman ang negosyo nila hindi maapektuhan, wala. Nasaan na yung mga politikong kiss-ass sa pamilya ni Tatay Digong noon? O, nag-i-effort ba sila? May ginagawa ba sila? Or tuloy lang ang buhay? At tumatahimik, baka may mga nakatago ring corruption, I don't know. Right? Kung si VP Sara nga, nagawa ng paraan na gipitin ng babaeng ahas gamit yung confidential funds, pain pala yun, bigay ng, nag-request si VP Sara ng confidential funds, baka inubos na ni Lenny Lugaw Di ba hati noon, noong 2022, si Lenny Lugaw at VP Sara? Si Lenny Lugaw noong January hanggang June 30, ng alas 12,
ng tanghali. Si VP Sara ang June 30 ng alauna ng hapon hanggang December 31st. O baka inubos na ni BFF Lenny ang confidential funds. Sa loob ng 6 months kayo nag-request si VP Sara. Yun yung naging pain ni Butod. Bigay ng pera kay VP Sara. Gagamitin pa lang nagbigay pero late na. Like pa 11 days na bago matapos yung December 31. So binigay nila I think mga December 20. Binigay yung confidential funds kay VP Sara. Walang choice si VP Sara kundi ubusin yung 125 million. Kasi kailangan yung kailangan yung i-dispatch siya. Otherwise, hindi ka bibigyan ng confidential funds next year kasi hindi mo naman pala nauubos. Ba't ka pa bibigyan? Di ba? Ilalaan na lang sa ibang gastusin. So, maraming kawalang-hiyaan ang ginawa kay VP Sara at sa kanilang pamilya at sa atin. Di ba? Pinagnanakaw ang budget ng Pilipinas, binenta ang ginto, hindi natin alam kung ano nang nangyari sa Maharlika Investment Funds, at kung anik-anik pang kalokohan, deny to death, may mga bribery pa ng Okada. So siguro kung may negosyante, nag-i-invite pa ang Iwi na magnegosyo kayo. Di ba nasa South Korea si Iwi. Nag-i-invite na, ay mag-invest kayo sa Pilipinas, ganun. Yung mga international investors, nagyayaya. O tot, sino ang gaganahan kung napapabalita na may bribery ng Okada? Baka mamaya pag nagnegosyo sa Pilipinas, di ba, kikilan din sila. So siguro ayaw ng iba. Kasi international news yun kaso yun sa US yung Okada bribery. At saka yung Okada mukhang nagagamit sa hindi maganda. Di ba nandiyan nga raw, sabi ni Gutesa, yung mga money laundering? Was it Gutesa? Di ba yung tipong may mga nananalo dyan sa Okada, say 10 million, pero yung i-cash out o ilalabas na pera sa casino ay 100 million. Paanong ang laki? Ay hindi naman ganun kalaki yung ipinanalo. So baka pinalalabas na nanalo pero doon na nga ilalabas yung limpak-limpak na pera na galing na siguro sa kaban ng bayan. Maraming yan, 'di ba? Maraming lusutan yung Okada, malawak yung parking space niyan isa sa basement. So paborito raw yan ng mga politikong marami daw nakikitang politiko diyan. Okay? Anyway, ano sabi ni Sir Jack dito? Kapag si Sara Duterte na ang presidente, wipe out lahat ng magnanakaw, magmula barangay, mayor, congressman, governor, PNP, AFP secretary at media, mainstream media, di ba? So mga cabinet secretaries din, mga appointees, gano'n, no? Kung ikaw, kung si PRRD noon ay kamay na bakal, ay lalo si VP Sara, mas bata, mas stricta yan, sabi ni Tatay Digong. By the book lagi ang galaw, ayaw lumabag. Umiiwas na lumabag sa batas, di ba? So, wrong is wrong kay VP Sara. Ang mali, mali. So, kung kurakot, kaso, kulong, sipa. Baka nga ibalik pa ni VP Sara ang death penalty. Why not? Kasi mga ate at kuya, malala ang problema ng korupsyon. Iyan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Napakayaman kaya ng Pilipinas. Napakayaman ng resources, may mga rare earth minerals tayo na wala sa ibang bansa. Napakagaganda ng ating beaches, 'di ba? Hindi naman tayo disyerto na kulang sa tubig. Hindi lang naman, 'di ba, mga livestock animals and fruit-bearing trees and whatever, 'di ba? Mga tanim ang meron ng Pilipinas. Mayaman din ang ating karagatan. Hindi nga dapat tayo nag-i-import ng isda or umaangkat ng galunggong. Umaangkat ngayon sa panahon ng Iwi. Napapalibutan ng dagat tapos bumibili ng isda sa ibang bansa. Anong kagaguhan yan? Ang daming palayan sa Pilipinas, may rice terraces nga tapos umaangkat ng bigas. Anong kaululan yan? 'Di ba? So, kumbaga ang laki ng potential ng Pilipinas na umasenso. Hindi lang natin yan alam. Hindi lang nare-realize ng mga Pilipino yan. Pero kung makakarating kayo ng ibang bansa, teka muna, wala namang tubig dito, disyerto to, bakit ang yaman nila? Ba't nakakapagtanim sila sa disyerto? Ganyan-ganyan. No? Or wala naman silang dagat, pero bakit boom ang kanilang tourism? Ang ganda-ganda ng dagat. Itong mga dagat na to ng Hong Kong, itong Golden Coast ng Hong Kong, or itong Jumeirah Beach ng Dubai, kaya namang makipag-rival dito ng mga beaches ng Pilipinas. Bakit mas maunlad sila? 'Di ba?
dahil nga hindi kurakot. Eh sa Pilipinas, imbes na ang pera natin na kinakaltas sa mga sweldo natin, dinadagdag sa mga binibili at ginagastos natin, ay mapunta sa mga projects, mapunta sa pagpapaunlad ng Pilipinas, ay hindi. Okay, ang maganda sana ang tourism ng Pilipinas kung pinaglalaanan lalong-lalo na po ang public transport, mga ate at kuya. Kung ang pagpunta sa Boracay, sa Siargao, sa Palawan ay madali, accessible by land, by sea, by air, boom ang tourism. Eh kaso mo mga kurakot eh. No? Inuuna ang bulsa. Inuuna ang pagpapayaman. So ang dapat pong gawin dyan sa mga magnanakaw at sa mga kriminal, kulong. Kung hindi man kulong, dapat hindi nga kulong eh. Bitay! Pag may isang nasampulan ng bitay, matatakot ang mga yan. Halimbawa may threshold na pag ang ninakaw mo 100,000, kapag na-involve ka sa halagang 100, hindi na 1 million ha, 100,000 lang. Ewan ko na lang kung hindi manginig ang tumbok. Tingnan nyo mga kababayan, nung si Tatay Digong yung nakaupo, for instance, nagkaroon ng ease of doing business law si PRRD, di ba? Yung kailangan kapag may nag-apply ng permit, whatever permit that is, di ba? Say building permit, business permit, kailangan madesisyonan na yan ng assessor's office ba yan or whoever. Kailangan madesisyonan na yan ng gobyerno, no? ng munisipyo, ng city hall, kung approve or hindi ang permit within 21 days. Kapag pinatagal-tagal mo yan at nag-aantay ka ng lagay, kulong ka. Kung di kulong, tanggal ka sa pwesto, pagbabayarin ka pa ng halos kulang-kulang kalahating milyon. Na ikaw empleyado ng gobyerno, tapos ang sweldo mo ganun lang, tapos biglang magkaka-issue ka na dinidelay mo or gusto mo magkaroon ng lagay muna or nangingikil ka sa nag-a-apply ng permit, ay masakit sa bulsa rin ng 300,000-400,000 pesos na penalty ha. Tanggal ka pa sa pwesto. So noon mga kababayan, ng panahon ni Tatay Digong, pag may nag-apply na permit, ang nasa mindset ng mga nasa gobyerno ay bigyan agad natin ng approval. O kapag hindi ma-approve at kulang ang papeles, madaliin na natin, kulitin na natin yung nag-apply ng permit, geodetic permit, kung ano-ano permit, di ba, yung mga magnenegosyo at kung mga ipapatayo. O, ay may kulang pa po kayo papeles, pakisubmit ka agad para ma-approve. Takot sila na lumagpas ng 21 days. Oh, yun pa kayang may death penalty? Sige, gumawa kayo ng korupsyon. Oh, pag nalaman na ganito, may gantong amount kayong napala dyan sa proyekto nyo or nanghingi kayo ng kickback, bitay. Yung mga tipong kasalanan ng malala, katulad na ng corruption, di ba? Graft and corruption, number 1. Second is yung mga involved sa droga, mga heinous crimes. Negosyo ng droga, di ba? Oh, whether nagbebenta ka or gumagamit ka, but siguro mga big fish talaga dapat. Or maybe yung mga criminal syndicate, yung mga, di ba, yung mga holdupper, hindi holdupper eh. Like yung mga yung mga pumapatay, gano'n, di patay, buhay din ang kapalit. Alam niyo, hindi naman nakakatakot ang death penalty. Kung criminal ka, matatakot ka. Di ba? Kung kahit pa may mang frame sa iyo or i-frame up ka, na ano yan, involved yan sa kalakaran ng droga, kung mapapatunayan mo namang hindi ka talaga involved dyan, ba't ka matatakot? Kung hindi ka kurakot at wala kang ginagawang masama at hindi ka nagnanakaw ng pera ng Pilipinas, hindi ka rin takot sa death penalty. Kaya I agree, no? Pag si VP Sara ang umupo, malilintikan lahat. Kailangan may masampulan. Kahit isa lang eh. Di ba? Ewan ko na lang kasi hindi lang yan fear of death, mga ate at kuya or takot na mawala ka na sa mundong to. Yung kahihiyan din, mga kababayan. Diba? Hindi lang ikaw papahiya, pamilya mo. So tumigil ka, umayos ka. Kung hindi mo papigil ang katinang kamay mo, wag mong hangaring pumosisyon sa gobyerno. Siguro yung ibang mga politiko na matatakot sa death penalty or matatakot sa bangis ni VP Sara, titigil na, no? Marami naman tayo nakurakot, huwag na, tigil na tayo, mahirap na. Would you agree, mga kababayan, na kapag si VP Sara ang umupo or alin man sa mga Duterte ay uunlad ang Pilipinas? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.